So bago ang lahat, ubos na yung 13-month, may utang pa. Ongoing ang trade discussion sa pagitan ng Dallas at Bulls para kay Anthony Davis. Merong mga players ang ayaw ibigay ang Bulls kapalit ni AD. Andon ang mga young player nilang si Coby White, Josh Giddey at Matas Buzelis. Kasama pa ang rookie na si Noah Isenge. Matapos kasing makatikim ng top spot, bagsak ngayon ang Bulls sa number 10 position, kaagaw pa ang Milwaukee Bucks na nasa number 11. Ang pwedeng isama ng Bulls sa kanilang trade package para kay AD, si Vucevic at Patrick Williams. Plus, kailangan pa nila ng dalawang player para sa contract. At kung ilang draft picks ang ibibigay, hindi pa alam dahil hindi mag-all-in ang Bulls para lang kay Anthony Davis. Tinatawag kasi nilang homecoming para kay AD kung mati-trade papunta sa kanila. Hindi rin ang reason na injury prone si AD kundi rebuilding process pa kasi ang Bulls. Kung nagkataon di umano na contender ang Bulls, bibitawan nila yung isa sa kanilang mga core player, makuha lang si AD at mapataas ang kanilang defense. Iintayin din ng Mavericks ang December 15. Pwede kasing mag-trade na ang mga team since June pa. Kaso merong mga teams na nag-iintay ng December 15 para mawala or ma-waive ang restriction ng mga player na pumirma last July. Based naman sa isang insider, hesitant pa ang Dallas na i-trade ngayon si Anthony Davis dahil mababa ang value. Wrong timing ika nga dahil kakagaling pa lang niya sa injury. Marami din mga inside report na out of shape si AD, wala sa dating form at mahihirapan sila makakuha ng magandang kapalit. Swerte na ang Dallas kung makakuha sila ng good player kapalit ni AD. Pero okay na rin naman si Vucevic kasama si Patrick Williams kahit paano. Pero yung first rounder, hindi pa alam kung ilan ang makukuha nila. Meron pa rin namang nasa 14 days bago mag-start yung mga bigating trade. Si Lauri Markkanen naman nasa best season pa rin so far. Malamang masama din siya sa All-Star selection ngayon. Almost 28.6 rebounds, 2 assists, 46 and 35%. Andun pa rin ang Detroit na team na interesado makuha si Markkanen para mapalakas ang kanilang lineup. Sila kasi yung number 1 team ngayon dito sa East. Parang good trade din naman yun kung makukuha ng Detroit si Markkanen. Kahit siya yung best player ng worst team na papunta sa isang best team na ang best player si Cunningham at Jalen Duren, hindi tulad ng senaryo ni Cam Johnson at ni Bradley Beal ang mangyayari sa kanya. Si Markkanen ang pwedeng pumasok na second best player behind Cunningham, hindi tulad ni Bradley Beal sa Wizards. Mula best player, naging third best player sa Suns. Si Cam Johnson naman same din. Kaso hindi siya naging third best player, baka naging pang-5 pa sa Nuggets. Mukhang makakalusot sa kamay ng Detroit si Markkanen dahil hindi alam ng mga teams kung ano ba talaga ang intensyon ng Jazz. Magre-rebuild ba, magtatank pa rin, or makikipag-compete? Dahil based pa rin sa isang report, gusto pa rin ng Jazz na mag-build around dito kay Markkanen pero nilalagay nila sa trade rumors. Hindi alam kung ano ba talaga ang gustong gawin. Hindi kasi malaman yung intention ng mag-ama or magkapatid. Mukhang mag-ama to si Austin at Danny Ainge. Ilalagay nila sa trade block tapos babawiin katulad ng kay Walker Kessler. Hihingian pa nila na napakalaking kapalit. Parang ilang season ng ganito yung ginagawa nila kay Markkanen. Pero yung kay John Collins at Clarkson parang basta na lang nila binitawan. Halos dapat kapantay ng Thunder ang Jazz sa bilang ng draft picks kung hindi man sila yung pangalawa. Pero hindi yun na nangyari. San Antonio at Brooklyn pa ang sumusunod dito sa Thunder. Yung ginamit kasi ng Minnesota na package para kay Rudy Gobert, ginamit din ng Jazz para sa package kay Donovan Mitchell dito sa Cavaliers. Kaya may kaagaw ang Jazz sa mga first rounder mula Minnesota. Makiklear pa yon until 2028. Ang first rounder na nasa kanila na nakuha nila sa ibang team yung 2027 kay Russell Westbrook pa mula LA. Nasa 4 na season nang nagre-rebuild ang Jazz, wala pa rin pupuntahan. Kapag officially nilagay sa trade block si Markkanen, siya ang makakaagaw ni Anthony Davis sa trade market. Pwedeng bumaba pa ang presyo ni Anthony Davis. Hindi naman masama ang record ng San Antonio na wala si Wemby sa lineup. Meron silang 5-2 record. Maganda rin naman ang winning rate na yun. Nasa 2 weeks na rin na wala si Wembanyama dahil sa calf strain injury mula nung pinasayaw ni Steph. Based sa report ni Sham, few weeks mawawala si Wemby. Yung dalawa kasi marami na yun. Pero hindi malinaw sa report kung anong grade ng calf strain injury ang nakuha ni Wemby. Sa ngayon kasi wala pang nilalagay na report kung kailan ang return date ni Wembanyama. Napaka-vague kasi nung few weeks na report. Pwede kasing kahit 10 linggo na wala si Wemby. Buwan ang katumbas nun.
Pero ang nilagay na estimate kasi doon 3 weeks. Pwedeng makabalik si Wembanyama ngayong linggo or kaya next week. Ayaw kasi magmadali na ibalik agad ni Coach Mitch Johnson si Wemby dahil sa calf strain injury. Mukhang natatakot na magaya kay Tatum at kay Hali. Ito naman kasi yung report dati bago mag-umpisa ang season na baka tamaan itong si Wembanyama ng calf strain injury. Mukhang idadaan pa talaga sa rehab si Wemby. Meron na lang nasa 10 games na buffer si Wemby para maging eligible sa kahit anong awards. Mas importante pa rin ang playoffs pero importante din sa player yung awards dahil sa value. Kung next week babalik si Wemby, meron na lang matitira sa kanyang 5 games na buffer.